Kamakailan lang ay inilunsad na ng Kapuso Network ang bagong GMA Station ID. May titulong Isa sa Puso ng Pilipino. Dito ay binandera ang ilan sa mga pinakamalalaking bituin at personalidad ng network. Ganun pa man, sa kabila ng papuring natatanggap sa hatid itong magandang tema at maging pagbibida sa ilang kapuso artists, hindi pa din maiwasang intrigahin at questionin ito. Maraming netizens ang nakapuna kung bakit kakaunti at wala ang ibang artist ng network na inaasahang masisilayan nila sa naturang station ID. The Philippine Showbiz List presents mga absent na kapuso artists sa GMA Station ID 2024. Janeline Mercado. Nangunguna sa listahan na hinanap ng publiko ay ang kauna-unahang starstruck ultimate female survivor na si Janeline Mercado na loyal kapuso mula sa simula ng karera nito sa showbiz. Big deal ito para sa iba lalo na at naroon ang mister niyang si Dennis Trillo. Dahil sa kawalan ng kanyang presensya, muling nabuhay ang espekulasyon ng kanyang paglilipat ng bakuran. Matatandaan na ang usaping ito ay unang natalakay noong nakaraang buwan ng Marso sa isang episode ng Showbiz Update Vlog kung saan ay sinabi ni OG Diaz na inuurirat umano siya kung totoo bang lilipat na si Janeline sa ABS-CBN. At base sa nasagap niyang impormasyon, sa tingin ni OG ay parang hindi ito totoo dahil sa pagkakaalam niya, may recording lang under Star Music si Janeline kaya nakikita itong bumibisita doon sa Star Music Department ng ABS-CBN. Segunda naman ang kanyang co-host na si Tita Jegs, kaya lang naman daw umaalingas-ngas ang ingay ng paglilipat ni Janeline ay dahil sa magpahanggang ngayon ay hindi pa din ito pumipirma ng kontrata sa GMA. Hirit ng isa pa nilang co-host si Josa Poco, base daw sa nakarating sa kanyang bulong-bulungan na ang dahilan di umano ng paglipat ni Janeline ay dahil sa flop daw ang teleserye nila ni Sian Lim na Love, Die, Repeat na nagtapos early this year. Kaugnay nito sa social media, nag-post ang isa sa mga manager ni Janeline sa X upang pakalmahin ang mga fans. Sabi ni John Enriquez ng Aguila Artist Management, "Kalma lang, Bessies. We have Janeline's best interest in mind and we have big plans for her. Unfortunately, we can't disclose every step we make but we hope to make some announcements soon." Ang paghahanap kay Janeline sa station ID ay positibong tinangkilik ni John kung saan patunay nga lang daw kung gaano ito ka-importante bilang aktres. Nang direktang tanungin naman tungkol sa issue ng paglipat ng network, diretsahang sinagot ito ni John ng di lang tumugma schedule that day. Grabe naman. LOL. Carla Abellana. Katulad ni Janeline, isa din ang presensya ni Carla sa mainit na hinanap sa GMA Station ID. Maraming netizens ang nagtaka kung bakit wala ito gayong kakapirma lang nitong muli ng kontrata nitong January 2024. Dagdag pa riyan ang aabangang bagong teleserye nito na Widow's War. Sabi ng ilang netizen, hindi naman daw pwedeng idahilan na busy si Carla, gayong ang kasamahan niya sa serye na si Bea Alonzo ay present. Samantala, may iba namang pinagpalagay na baka ayaw lang ni Carla na makahalubilo muli ang dating asawang si Tom Rodriguez. Yasmin Curdy. Kabilang sa absent na kapuso artist ay ang starstruck First Princess. Isa si Yasmin sa masasabing loyal kapuso na talagang namayagpag ang karera sa network at aktibo pa din magpahanggang ngayon. Katunayan siya ay binansagang GMA's Drama Princess. Dahil sa kawalan ng kanyang presensya, kanya-kanya ng hula kanyang mga taga-subaybay at karamihan sa mga ito ay nagsasabi na baka busy lang ito sa pag-aasikaso sa kanyang pamilya, lalo na ngayong mother of two na siya. Noong April 28, 2024, nang isilang niya kanyang baby girl na si Raya Leila. Nauna nang sinabi ni Yasmin na magpapahinga muna siya sa showbiz matapos manganak dahil sa kinailangan niyang magpa-breastfeed at ibalik ang dating pangangatawan na kinailangan niya sa trabaho dahil sa nadagdagan ang kanyang timbang. Sian Lim. Isa din ang mukha ni Sian sa hindi nasilayan sa nasabing station ID na nagdulot ng pagtataka sa mga nakapanood. Bagamat program-exclusive contract lamang ang pinirmahan niya sa GMA, isa pa din kapuso ang turing sa kanya. Maliban sa mga pinagbidahang serye, aktibo din si Sian sa pakikilahok sa iba't ibang programa ng network. Katunayan, kamakailan lang ay nag-promote pa ito ng kanyang pelikulang Playtime sa ilalim ng Viva Films at GMA Pictures. Joe Berry. Maging si Joe Berry, na bida sa kasalukuyang seryeng Lilith Matias, Attorney at Law, ay pinagtakhan din kung bakit wala ito. Komento tuloy ng ibang netizens, baka piling-pili lang ang kapuso artist na gustong ibahagi sa GMA Station ID. Depensa naman ng ilan na baka hindi kinaya ng schedule ni Joe Berry at talagang busy ito. Lalo pa sa sinasabing one-day shoot lang daw ginawa ang Station ID. Legaspi Family.
Ang Legaspi family na pinangungunahan ng mag-asawang Carmina Villaruel at Zorin Legaspi, kasama kanilang kambal na sina Mavi at Cassie, ay hindi rin namataan ang presensya sa station ID. Bukas na aklat sa kaalaman ng publiko ang pagiging kapuso ng pamilya, kung saan ay may kanya-kanyang pinagkakaabalahan ang mga itong proyekto sa network. Si Carmina ay kasalukuyan napapanood sa Abot Kamay na Pangarap, habang si Zorin naman ay sa Black Rider. Sina Mavi at Cassie ay aktibo din sa ilang kapuso shows matapos ang pag-renew nila ng kontrata noong 2021. Kabilang sa huling kinatampukang programa ng Kambal ay ang pagiging host nila sa Tahanang Pinakamasaya. Max Collins. Kabilang si Max Collins sa matagal ng kapuso artist, kaya naman marami sa kanyang mga tagahanga ang nadismaya nang hindi na silayan ang kanilang idolo. Walang malinaw na dahilan kung bakit wala si Max, pero sa pagkakaalam ng marami, nanatili pa din itong kapuso kung saan ay huli itong napanood sa katatapos lang na seryeng My Guardian Alien. Gabby Concepcion. Hindi rin nakaligtas ang kawalan ng presensya ni Gabby Concepcion na sinasabing isa din dapat sa nangungunang mukha sa GMA Station ID. Maraming pinagbidahang proyekto si Gabby at pasok sa listahan ng kapuso leading man. Huli siyang napanood sa katatapos lang na pinagbidahang My Guardian Alien, katambal si Marian Rivera. Jack Roberto. Hindi rin mapigilang usisain ng ilang netizens kung bakit maging si Jack Roberto ay hindi kasama sa GMA Station ID. Gayong ang kapatid nitong si Sanya Lopez at nobyang si Barbie Forteza ay present. Ganun pa man, bagamat walang inilabas na rason, marami sa mga tagahanga ni Jack ang nagsasabing busy ang aktor sa panibagong proyekto. Katunayan, aabangan ang pagpasok ng bago niyang karakter bilang si Moises sa pinagbidahang action serye ni Ruro Madrid na Black Rider, kung siya ba ay magiging kakampi o kalaban. Clea Pineda. Ang Starstruck Ultimate Female Survivor Season 6 ay hindi rin nahagilap yung aktibo ito sa ilang kapuso shows. Kabilang sa proyektong kinatampukan ni Clea ay ang Abot Kamay na Pangarap. Katrina Halili. Kung pagiging loyal kapuso ang pag-uusapan, tiyak na kabilang sa listahan si Katrina Halili. Mula nang matapos ang kanyang paglalakbay sa Starstruck, nanatili na siya sa bakuran ng GMA at patuloy ang pagiging aktibo magpahanggang ngayon sa paggawa ng kapuso projects, kabilang na ang Black Rider. Kaya naman, hindi tuloy mapigilang madismaya ng ilang netizens kung bakit hindi ito kabilang sa Station ID at may ilang pinagpalagay na baka hindi lang tumapat sa schedule ni Katrina. Joyce Cheng. Kabilang sa matagal ng mukha ng kapuso artist na hindi na silayan sa Station ID ay si Joyce Cheng. Hindi naman ito pinagtakhan pa ng netizens na sa may sapat itong dahilan upang magpahinga dahil sa kanyang pagdadalang tao. Huling napanood si Joyce bilang guest cast sa seryeng Lilet Matias at Attorney Atlo at mayroon ding supporting role sa upcoming drama series na Prinsesa ng City Jail. Megan Yang. Ang beauty queen at Starstruck alumna na si Megan Yang ay kabilang din sa hinanap ng publiko. Pinagtaka ng hindi niya pagkakabilang sa GMA Station ID para sa taong ito, lalo pa at present ang mister niya si Michael Dais. Katunayan ang dalawa ay halos parating partner katulad ng Christmas Station ID noong nakaraang taon. Ganun pa man, wala sa hinagap ng mga tagahanga ni Megan na maglilipat ito ng bakuran. Tiyak na busy lang daw ang beauty queen sa ibang tungkulin nito maliban sa pagiging artista. Ang huling kinatapos kanyang proyekto sa GMA ay ang teleseryeng Royal Blood noong 2023. Ay de las Alas. Taong 2020 na maging opisyal na kapuso ang comedy queen, kaya naman hindi maiwasang hanapin siya ng kanyang mga tagahanga. Pero hindi lingid sa kaalaman ng karamihan na kasalukuyang naninirahan na ngayon si Ai sa ibang bansa, kung saan ang kanyang trabaho ay isang activity director sa isang elderly facility sa San Francisco, California, USA. Bagamat nakabase sa Amerika, umuwi pa din siya sa Pilipinas kapag kinakailangan dahil sa kanyang showbiz commitments. Huling napanood si Ai sa pinagbidahan nitong drama series na Raising Mamay noong 2022 at hayagan pa din ang pagiging proud kapuso. Beauty Gonzalez. Kabilang din si Beauty Gonzalez sa hindi nasilayan sa GMA Station ID. Matatandaan na taong 2021, lumipat siya sa Kapuso Network at masasabing matagumpay ito dahil sa sunod-sunod na proyekto ang pinagkatiwala sa kanya. Kaya naman ang kawalan ng presensya niya rito ay ikinalungkot ng kanyang mga tagahanga. Ganun pa man, tiyak na hindi ito maglilipat ng bakuran at talagang hindi lang tumugma ang schedule. Katunayan, bahagi si Beauty ng upcoming afternoon drama series na Prinsesa ng City Jail na katakdang i-ere anumang buwan mula ngayon. Betong Sumaya. Maging ang presensya ng komedyanteng si Betong Sumaya ay kabilang din sa inusisa ng publiko kung bakit wala ito. Subok na ang kanyang pagiging loyal kapuso na mahigit isang dekada na sa bakuran ng GMA at sa kabuuan ng kanyang pananatili, halos nasubukan na niya ang lahat, umarte, kumanta at mag-host. Huli na panood si Betong sa noontime show na Tahanang Pinakamasaya noong March 2024 at patuloy pa din ang pagiging aktibong kapuso artist.
Ilan sa mga mukha ng kapuso artist na hinanap ng mga netizens ay kina Chris Bernal, Jerry Gonzalez, Martin Del Rosario, Thea Tolentino, Ara San Agustin, Boboy Villar, Kim Domingo, Charis Solomon, Jean Garcia, Cheryl Cruz, at Manilyn Reynes. Dahil sa walang malinaw na dahilan kung bakit maraming kapuso artist ang hindi kabilang sa GMA Station ID, kanya-kanya ang hula ng mga netizens. May ilang nagsasabi na baka mayroon pang part 2 at doon masisilayan ng ibang wala. Paliwanag naman ng iba na intindihin na lang na baka hindi tubugma ang schedule ng mga artist at baka mas may mahalagang commitments pa mga ito na hindi pwedeng ipagpaliban. Samantala sabi naman ng ilang netizens na baka ang mayroon lamang exclusive contract sa GMA ang talagang tunay na kasali sa Station ID. I-post ang inyong comments at reaction sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito. Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!